Gemini, welcome back po dito sa Daily Dose of Tarot 111. So, tignan natin kung ano ba yung mensahe para sa iyo ngayong June 2025. So, bago po tayo magsimula, sabihin ko muna po sa inyo yung aking na-pick up. Okay, so, garlic kasi. Okay, yung aking na-pick up. So, siguro mas pag nagluluto po kayo, is mas damihan nyo yung garlic doon sa inyo pong niluluto. Yung pag magigisa po kayo, no? Tapos ano pa ba? Pwede rin black garlic. So, more on, pwede po yung garlic na ito na sinasabi doon sa aking intuition ay makakatulong po talaga sa inyo. Hindi ko alam kung ano ba yung mga health benefits ng garlic or ng black garlic. Pero, ayun, research nyo na lang po. Tapos, kasi, na-feel ko kasi is mabigat yung, yung left side ng katawan ko nung nagme-meditate po ako para sa inyo. So, mula sa ulo, pababa siya. Okay, so ano ba yung mga nasa left side na mga organs natin? So, nandiyan yung ating left kidney, heart, pancreas, stomach, and left lung. O left lung natin, no? Lungs. And spleen. Kaya po, ayun, mag-iingat po kayo. No? Pwedeng meron dito mag-collapse yung lungs. Kaya kung ano man po yung mga ginagawa po ninyo, alam nyo na yung mga bad habits. So, tigil-tigilan nyo na po yan, Gemini. At kung meron po kayong hindi magandang nararamdaman sa inyong katawan, syempre po, mas maganda po na kayo ay magpatingin na sa inyong mga doctors. So, magpapatingin lang po kayo sa mga faith healers or albularyo pagka wala pong diagnosis ang inyong doktor. 'Di ba? Yung nagawa na lahat ng test pero sinasabi normal naman lahat. Wala kang problema. Yun po. Kasi ang psychic attack po ay hindi nakikita dyan sa mga test na yan. Tignan natin ano yung overall energy para sa'yo. Okay, overall energy for June 2025 for Gemini. Kung meron po kayong anak dito, okay, or kung sino man to nakakabatang pamangkin, nasa inyo po nakatira, or kapatid na nakakabata po, ayan, pwedeng ito po ay magdadala talaga ng good news, ng swerte po sa inyo. Ayan, meron ka ditong pamangkin or anak. Yan po, kung siya ay naghanap ng trabaho, makakahanap po talaga ng magandang trabaho, maganda yung sweldo. So, may tao dito sa life mo, Gemini, na sabihin natin, bibigyan ka talaga niya ng swerte niya. Hindi ka lang aambunan, bibigyan ka talaga ng taong to. Masasabi mo na, ang swerte ko kay ano. Yan. Tignan pa po natin ano pa yung mensahe. So, magaan naman po ang pinapakitang energy rito. Kalmado lang din naman po ang month na ito para sa inyo or sa mga tao na nakapaligid sa'yo. Check natin. Okay. Kamusta ka? We have 8 of Swords. So, marami po sa inyo. Ayun, tutok lang talaga kayo. Tutok lang yung inyong, yung focus ba ninyo is, yan, nasa relationship for some of you. Ang pinapakita rito, yung iba sa inyo, hindi na kayo masaya sa isang relationship kasi toxic na siya. Ayun po yung pinapakita rito. Okay, itong relasyon na to po, hindi lang to, hindi lang to about sa romantic relationship. So, pwede po your relationship with your co-workers, your relationship with your boss, your relationship with your friends. Ayan po. So, medyo nalulungkot ka rito. Kasi alam mo na meron dito sa life mo na alam mo yung malapit nang matapos yung yung role nung tao na yun sa buhay mo. Yung ganyan. Kaya nalulungkot ka po kasi syempre pwedeng marami kayong pinagsamahan nung taong to.
Ten of Pentacles, energy sa paligid mo. Maganda talaga yung energy sa paligid mo, ha. So, pwedeng ito po ay, dito ka mag-focus. Dito ka mag-focus sa mga nasa paligid mo, yung mga may binibigay sa'yo, yung may nabe-benefit ka, yung give and take kayo. So, siguro kaya ka nalulungkot dito. Dito kasi sa connection na to, sa relationship na to, maaring ikaw lang lagi yung nagbibigay ngayong month. Tapos dito, ito, ang ganda ng energy. So, may mga tao po dito sa paligid mo na successful, na talagang masisipag, maraming pera. Ayan yung pinapakita rito. Dito ka sumama. Ito yung anuhin mo. Ito yung hanapin mo. Ito yung pagtunan mo ng pansin. Para madala ka din talaga nila. So, yan. Yung iba sa inyo kasi pwedeng down po yung inyong energy. Paano mo ba dapat alagaan yung sarili mo? Seven of Swords. So, tahimik ka lang po dito. Magmasid ka daw. Mag-observe ka. Yun lang muna yung kailangan mong gawin. So, no need then, no, na sabihin natin na makipag-away. No need po na, some of you, yes, no need na sabihin ninyo yung nararamdaman ninyo. Kasi, kung sino man yung pagsasabihan nyo na yon, babaliwalain lang po ng taong yun. So, lalo ka lang masasaktan dito kasi maisip mo na, okay, wala palang halaga yung sinasabi ko para dun sa tao na yon. Check natin yung career. Queen of Wands. Justice. Okay, may offer sa'yo rito. Ayan po, pwedeng ito ay another contract. Pwede rin kung ano po yung minamanifest ninyo. Makukuha nyo na po yan pagdating sa trabaho. We have the Chariot. This is a successful career. So, marami po sa inyo ngayong month of June, masasabi nyo talaga na, uy, successful talaga ako rito pagdating sa chosen career ko. And happy birthday nga po pala, Gemini. So, ito yung ano ninyo, no? Ano yun? Season. Gemini season para sa inyo. Birthday season. Tignan natin. Okay. Ace of Swords. Ayan, baka may mga co-workers ka dito na makasagutan mo. Mag-ingat ka din. Yan, mga baguhan to. Oo. Yan, baka may masabi ka kaagad sa kanila. Tansyahin mo din kung ano yung sasabihin mo. About ba yan dun sa behavior ng isang co-worker na yan, na bagong co-worker, or about dun sa trabaho. So, syempre, mas maganda about sa trabaho lang muna yung sabihin mo sa kanya. Kasi looks like, no, yes, may success na paparating sa'yo rito, pero pwedeng ito isa sa mahigpit mong makakalaban. Yung baguhan na yan. Sa kaperahan naman, kamusta? We have 8 of Wands. 2 of Swords. So, parang meron na kayo ditong, parang ayaw nyo nang ituloy kung ano man yung isang pupuntahan po ninyo. Nagdadalawang isip na kayo. Meron naman dito, is kung may nagsabi po sa inyo dito talaga na bibigyan kayo ng pera, bibigyan naman po talaga kayo. Ayan. Ipaprioritize nung tao na yon. May isang salita po siya. Yan. Parang niya. Tatanggalin niya muna yung iba niyang mga gastusin para mabigay niya sa'yo kung ano man yung pinangako niya. We have the Fool. So, pwedeng meron dito na bagong pagkakakitaan para po sa inyo. Either meron na kayong negosyo, yun, pwedeng magdagdag kayo ng products, yung tipong ganun. Sa love life naman, tignan natin yung energy. We have Temperance. May nagmo-move forward dito. We have the Sun. And we have Death card. Ayan, may pagbabago talaga. More on moving forward yung nakikita ko dito na energy para sa'yo. Check pa natin. We have Not Today. Okay. Nagano talaga yung iba sa inyo, ha? Nagtatry na kayong mag-move forward. Kasi may tao dito na ayaw kayong kausapin. Or pag kinakausap kayo, lagi namang galit sa inyo. Ganyan po. So, pwedeng ito din yun eh. Diba? Siguro, nung mga unang araw ng June, parang kaya mo pa
Pero bandang dulo, ayan po. Parang ikaw na yung kusang magi-give up dito sa connection po ninyo. Hindi mo na matake yung ugali ng taong to. Kung paano kanya tratuhin, kung paano siya sumagot sa'yo. We have falling. We have guide. So, ayan po. Kung ano man yung magiging decision mo rito sa mga connections na meron ka, sinasabi naman po sa'yo dito ng iyong guides, ng iyong spirit guides na nandito lang po sila. Nakabantay lang po sila sa'yo. Iga-guide ka po nila. Kaya kung maisipan mo talaga na mag-move forward na from this connection, wala po masyadong magiging problema kasi guided ka. Sabi ko nga pwedeng talaga tapos na yung role ng tao na yon sa buhay mo. Nine of Pentacles. Marami po sa inyo, dapat nyo na daw talagang pagfokusan is yung inyong finances. Yung inyong kaperahan. So, pwede pong madaming opportunities na nasasayang dito. Marami kayong pinalagpas na opportunities because of that person. And hindi na po yun dapat mangyari pa. Yan lamang po. Maraming salamat. And more blessings to come para sa iyo, Gemini. And again, happy birthday.